At so yun mga bossing, so yan hopefully. So nakita natin ngayon, ang ganda na ng panahon natin at pinagbigyan na rin tayo na makagawa. So ngayon naman nag-start muna tayo na i-clear muna itong area natin. Itong part na to na i-prepare natin for concrete pouring sa SOG natin. Yan, magpo-flooring tayo dito, no? So pinapaayos muna natin yung lupa kasi nga nung umulan, so naging maputik, so hindi naging maganda yung level ng lupa. Ayan, so papaano muna natin, papa-script muna natin yung ibang matataas na part. And then papatamper natin ng pantay. So para makapag-start na tayo maglatag ng plastic. So ipalilinis muna natin yung mga beams kasi yung mga beams natin, yung strap beam natin na yun. Yan yung mga strap beam natin, natabunan na ng putik ng lupa. So kinakailangan malinis natin yan. Papalabas natin yung mga biga. Then to, ayun doon side din mga bossing, yung pinaka firewall natin doon sa kabilang side. Isa okay na, no? So bali maglalagay na lang tayo ng biga, ay beam ulit. And then, ito nga, kompleto na lahat yung ating mga poste. Naitayo na to actually nung last week. So hindi na lang natin isama sa video. 14 columns yung nandito sa bahay na yan. So ito ngayon yan, ipe-prepare ko yung welding machine natin para may full weld ko na. Yan, so kita nyo, naka-spot pa lang yan. Yan, kaya may mga tukod na tubular. Ayan. So dahil inaayos pa natin, no? So ini-erect pa natin yung columns natin, tinatama natin mabuti sa hulog bago natin tanggalin yung mga bracing natin. Yan, para masigurado natin na yung columns natin is nasa hulog talaga, para paglagay natin ng mga SRC panels natin is wala tayong magiging problema. So yung mga columns na lang natin yung magiging guide natin sa ating SRC panel. Okay, yan. Ay, sana magtuloy-tuloy na mga boss yung ating ganda ng panahon. And then ito, para ito, mga buhos na tayo sa part na to at magtuloy-tuloy na yung pagkakasa natin ng ating mga I-beam, especially yung beams natin, no? At so yun mga bossing, so yun, nag-start na nga tayo na magpalatag ng ating polyethylene plastic. So bukas gagawa tayo ng tutorial video kung para saan nga ba talaga yung mga plastic na yan, paano mag-install, ano yung kapal ng mga ginagamit natin at kung ano mga purposes niyan, anong advantage and disadvantage if meron man. And then abangan nyo bukas, gagawa natin ng tutorial video mga boss. So yan, and then pinapaltagan natin ng bakal, and then yan, hopefully nakapag full weld na tayo ng ibang mga poste natin. Yan, natapos to, katatapos ko lang. So bukas ang gagawin namin, priority namin muna itong portion na to na maploringan namin agad, na mabuhusan, na hindi na abutin pa ng ulan. And then para may prepare naman natin itong susunod na portion, itong matitirang ibang part, no? And then after nating ma-flooringan to, kakasahan na natin ng mga beam. So andyan na yung mga i-beam natin, ikakabit na natin yung mga beams natin dyan. And then after natin may kabit yung mga beams natin, isusunod na agad natin yung ating mga SRC panel. So kinakailangan may ikasal natin yung ating mga SRC panel. Ayan, so para makita na natin yung itsura ng ating bahay. So yan, natapos na rin tayo sa structural natin, no? So beams na lang yung natitira. Ayan, and then yung bakod natin, ayun, almost finish na. Konti na lang, tinatapos na lang. And then yun, dadagdagan na lang natin yung request ni Sir Angel na gusto niya kasi pataasan yung part na yon. Kasi yung laundry nito maliit lang. So ang gagawin natin, palalakihin natin, sasakupin natin yung setback doon sa likod. So para mas lumawak yung laundry. So para mas maganda yung galawan. And then yung bubong natin, so isasagad na rin natin doon sa wall. So magkakaroon na naman tayo ng inside gutter natin dyan. Ayan, so yun, dadagdagan na lang natin ng CHB yun. And then okay na, tapos na yung ating pader, finish na tayo. Tapos na yung ating foundation, yung ating ito namang ating SOG na to, kompleto na rin na materialis yan. And then yan, andun na yung ating graba, semento, nagpa-deliver na rin tayo. And then yan, hintayin na lang natin mabuhusan to. Okay, and then pagkatapos na yan, i-update ko na lang kayo mga boss. So bali ito bukas gagawin natin, pag natapos na bakalan to, ilalatag na natin, iabang natin yung mga ating conduit pipe para sa ating electrical. And then yung para sa water line natin, sa ating clean water, para sa supply ng ating mga gripo, lavatory, etching kitchen. Yan, bukas yun ang gagawin natin. So after na mabakalan to.
And then yun nga pala mga boss, reminder natin sa inyo, bago kayo maglatag, mag-install ng ating polyethylene plastic, kinakailangan na cured o na-cured na, nagkaroon na ng curing yung ating mga lupa. So, kinakailangan lasunin natin yan. Lagyan natin ng mga lason para sa anay at sa mga insekto na pwedeng pumasok dun sa bahay natin. Yan. At so yun nga pala, yung pinapagamit natin bakal dito, 10mm at 12mm. So actually, yung sa plano natin, 10mm lang yung nakalagay doon. Pero syempre, gusto natin matibay. Ayan, pinagagamitan ko ng 12mm alternate, 12mm, 10mm, 12mm, 10mm. So yan, so kita nyo naman, hindi natin talaga tinitipid sa materyales itong bahay ni boss na yan. Talagang bigay todo tayo. Yan, and then ito naman mga beams natin, so kita nyo may mga dumi pa yan. So bago ko yung pabuhusan, papalinis natin yan ng todo, ibabacuum natin yung mga dumi, yung lahat ng lupa at yung possible na dumi na kakapit yan sa biga natin. So para ma-secure natin na kakapit yung ating magiging buhos dyan sa beams natin. Ayan, okay mga bossing. Ayan, so kita nyo naman pati, yung ginawa natin pati, yung flooring natin, yung SOG is ipinatong na natin dun mismo sa beams. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, minsan yung sakit or yung nagiging problema minsan sa mga SOG or yung ating slab on grade ay nagkakaroon ng crack doon sa joint. Kasi minsan, kapag yung flooring natin is nakatumbok lang sa ating mga walls, sa ating mga beams, ayan, nagiging sakit niya, crack. So kasi minsan, nangyayari yon kapag hindi maganda yung pagkakakompact ng lupa. Ayan. So yun yung ating nagiging problema doon. So kaya ako, mga bossing, syempre, ang iniisip ko palagi, based on my experience, so para maiwasan yung mga ganong pangyayari, senaryo, ipinapatong na lang natin doon sa mismong beams, yung buhos, yung ating sa SOG. Or pwede naman kayo, mas maganda, yung SOG, sabay natin sa beams. Kaso nga lang, syempre, nagiging problema natin sa mga ganong diskarte, kapag pinagsabay natin yung beams at saka yung SOG, isang buhos lang, yung forma dito, yung ipoporma natin sa loob ng beam natin sa siding, wala na, hindi natin makukuha or wala na, masasayang na talaga. So pwede kayo, magtira na lang kayo ng 4 inches or depende sa kapal ng ating flooring kung pwede. Itatanong nyo muna kay architect o kay engineer kung pwede yung gano'n na puputulin yung ating buhos ng beams tapos tsaka papatong ng flooring. So kasi hindi rin maganda mga boss yung ganung diskarte kasi napuputol or nababawasan yung tibay ng mga biga natin kapag ang ginagawa natin is magbubuhos lang muna tayo ng almost 1/3 ng ating beams, magtitira tayo sa flooring. So hindi na nagiging matibay yung mga beams kasi putol na yung buhos. Kumbaga hindi na siya buo. Ayun. So yun yung mga nagiging possible na senaryo, problema dun sa ating mga ganong diskarte. Ayan, so ginagawa naman namin yan, patong na lang. Buo yung beams namin, kung anong dimension ng beams namin, buo yan, patong ng flooring.